Hello, San Pablo, Marlon Magtibay here at sumasa inyong isa na namang edisyon ng #BreakItDown. At sa isa na namang pagkakataon ng isang podcast ang ating matutunghayan. At kaugnay ito sa ating pag-uusapan ang masasabi nating walang katapusang debate regarding sa mga noontime shows sa ating bansa. Particularly sa sitwasyon ngayon sa It's Showtime at sa kasalukuyang legal battle between TVJ at ng Tape Incorporated. At para tulungan tayong talakayin ang noontime show sa Pilipinas, sa isa na namang pagkakataon ay makakasama natin mula sa kaibigan natin sa Otaku Bites, isang anime media dito sa Pilipinas, streaming from Quezon City, si Zim Shahid. Hello ulit sa iyo, Zim. Hello Marlo! Hello sa lahat ng nanonood sa Anime Kabayan YouTube channel. Na-miss ko mag-podcast and I'm so glad na binigyan mo ako ng pagkakataon to share my thoughts on our topic for this episode. Ayun. So, siguro as we all know, ever since May 31, ay sinubaybayan natin ang naging galawan ng iba't ibang mga noontime shows hanggang sa puntong ito. Pero wag na natin patagalin, ay simulan natin ang pagtalakay sa mga yan dito sa impending na suspension ng 12 araw sa ABS-CBN Entertainment produced noontime show na It's Showtime. Ang init ng mata ng MTRCB sa It's Showtime. We don't know the reason, pero dahil daw sa icing incident, right? Lately kasi matagal na akong di nakakanood ng noontime shows dahil may mga updates lately, pero yung if we are talking about the recent updates and the suspension, actually nagulat din ako na tinanggap ni It's Showtime yung 12 days suspension. So, ang naging statement Zim ng ABS-CBN ay hindi na nila tatangkain pa na mag-apela pa ang network sa Office of the President at tatanggapin nila yung suspension, pero syempre iginigiit pa rin nila na walang nangyaring paglabag doon sa naging insidente kaugnay nga doon sa yung parang pinaka-recent yung pagka-boiling to the point ng MTRCB regarding nga doon sa icing incident involving Vice Ganda at kay Ayon Perez. So Zim, medyo sabihin na natin in a way, nakakabilib din naman on the part ng It's Showtime na they hold it a bit longer na ilaban nila yung kanilang panig para hindi matuloy ang 12-day suspension, pero dahil nga napasura yung apela nila ay sa una parang plano pa nilang iakyat sa Office of the President at hanggang sa puntong nagpahayag na sila na hindi na sila aapila at i-serve na nila yung suspension na yan this coming Saturday. May temporary replacement naman, which is a good thing sa ABS. Thankfully meron silang naisip na pamalit na mukhang tatapat din naman sa kalibre ng It's Showtime. Kasi nung narinig ko yung about sa show na ito and yung mga possible hosts and co-hosts, na-excite ako kasi kaya naman pala tapatan yung kalidad, yung host, yung how they will deliver the show, especially when I heard the title of the show as well. Ayun, ang binabanggit ni Zim dito ay yung title na It's Your Lucky Day. Yes. Na pamunuan nga na as the title suggests ay pamunuan ni Luis Manzano. So Luis Manzano, Robby Domingo, Melay Cantiveros, Long Mejia, Negi, Andrea Brillantes, Seth Federin at Francine Diaz. Ayun. So it will run for 2 weeks. Pero syempre parang una mapapaisip ka, 2 linggo lang ang tatakbuhin ng itong temporary replacement na to. Pero siyempre, given na kunwari pumatok sa tao at malalaman ng ABS-CBN na pumatok itong It's Your Lucky Day sa loob ng 2 weeks, ano kayang gagawin ng network dito? Ang nakikita kasi namin dito sa mga GCs and sa mga insiders na nakuha ko so far about the show, this will be a trial run about
the show ni Luis. As we all know, di ba, may rerun sa hapon which is yung Minute to Win It na tumatabo sa ratings. In fairness, natatalo niya yung ratings nung palabas sa TV5 which is yung Spin Go na game show din. Alam naman natin GMA has the higher ratings, so that is well given na. Pero yung malamangan mo yung programa sa TV5 without any relying to simulcast, okay na yun, panalo ka na doon pa lang. So ang nakuha namin dito ay pag ang show na daw ito ay pumatok within that 2 weeks, ang pinag-iisipan daw ay 2 time slots. That 2 time slot will be pre-noon time. So, tatapat sa TikTok clock. So, yung pang umaga or bago mag-it showtime to be exact. Or, yung time slot ng Minute to Win It which is yung sa hapon. So, may tendency na yung sa hapon, pwedeng habaan yan. Considering na ang afternoon slot ni ABS is considered of a movie block and the rerun of the game show which is Minute to Win It. So anything will be possible, and I think papatok to eh. Kita mo pa lang, di ba, pangalan pa lang ng mga co-host ni Luis, especially Long Mejia. Long Mejia is a veteran na comedian. And sa maniwala kasi hindi, siya din minsan yung nagdadala ng Minute to Win It, lalo na kung nanonood ka. Oh yes. Di ba? At syempre, given the title itself, mukhang parang maengganyo ka na panoorin mo yon. So talagang pinag-isipan yung initial lineup. Syempre yung combination nga ni Luis at ni Long Mejia dahil nga matagal na silang magkasama doon sa previous game show na Minute to Win It. So kung ikaw tatanungin, Zim, alin siguro yung mas advantage between choices ng pre-noon time or doon sa late afternoon times that kung siguro i-manifest ko to, I'm sure napapatok ang It's Your Lucky Day. Alin sa dalawang time slot na yan yung mas magiging advantageous kung ipagpapatuloy ang pag-air ng show? Mas gusto ko sa pre-prime time bago mag-news. Kasi dyan, yan yung possible slot na pwedeng tumaas ang ratings ng show. To give you an example, yung ratings ng Minute to Win It, partida, rerun pa yon, natatalo niya yung Spin Go na bagong show on the ratings game based on the Nielsen Nutam. Yun yung nakuha naming datos as of now, which is kind of interesting kasi partida, rerun na yung show, pero nakakakuha pa din mataas na ratings. What if mag-air ka ng isang live pre-primetime show bago mag-news na sabihin natin pwedeng maging replacement na doon sa Minute to Win It? O di ba mas maraming manonood pa nun. I would rather go on the pre-primetime rather than on the pre-noon time. Kasi sa pre-noon time medyo dehado si A to Z when it comes to the ratings game. Imagine sa tanghali or before noon time, mas gusto ng mga taong nanonood ng mga nagsasabunutan at nagbabatuhang mga upuan sa face-to-face. Di ba? Kaysa manood ng balita sa kabilang istasyon sa GTV. Maraming mga viewers, mga netizens ang marites, nag-iintriga na itong pag-suspend ng It's Showtime. Nagsanga-sanga, syempre dinitikit nila yung issue, debate doon sa MTRCB chairwoman Lala Soto, na as we already know, na anak siya ng dating Senate President and producer and TV host ng EAT na si dating Senador Tito Soto. At syempre dinitikit din yung EAT itself doon sa pagsasangkot ng show doon nga sa It's Showtime. How do you see this itong takbo ng discussion na to? Ako, tingin ko lang yung about sa nangyari sa It's Showtime, power tripping eh. I find it weird kasi na napakainit ng mata mo sa isang noontime show rather than na mag-focus ka sa mga pre-recorded shows which shows more malice content. Lalo na kung manonood ka ng mga teleserye sa hapon. Di ba? May mga teleserye sa hapon that shows more than that. Considering that is a noontime show, a live program,
na mamonitor pa live ng MTRCB, pwede naman kasing ma-remedy yun eh. Tsaka isa pa, I find it very weird na ba't mo sususpendin yung programa rather than sa suspending the people who were involved on that incident. Halimbawa, if they are planning to suspend Vice Ganda and Ayon or the other host, that's good. That's fine. Suspend sila ng 1 week, 2 week, 1 month. Pero yung isuspend mo yung show, napaka-unfair siguro. Parang ang tingin ko, bukod sa power tripping is parang gusto mo mangyari is magbawas ka ng kalaban or competition sa noontime. Kasi yan ang labanan ngayon eh. Imagine we are watching 3 noontime shows battling for the ratings. Tapos may power tripping pa na magaganap when it comes to its showtime. Ako, aminado ako na minsan ayaw ko yung mga antics device ganda sa its showtime. Pero syempre, when we come to think of it, dapat yung masususpend muna, not the program itself, but rather the people who were involved on that incident. Kasi ang unfair kung yung buong program ang isususpend mo eh. Hindi naman kasalanan ng programa, ay kasalanan naman ng mga gumawa ng mismong actions. And I find it weird as well na bakit ang init-init ng mata nyo dahil sa icing. Eh, pwede naman kayong mag-focus sa ibang mga reklamo tulad dun sa Lubid joke ni Joey De Leon. May question ba doon? Wala. Eh yung recent incident sa EAT na nagsorry din naman si Bossing Big Soto na may nasabing hindi maganda yung audience, 'di ba? Why we are going on that page? Yon. Idagdag ko rin naman yung naging recent flaw din ni Wally Bayola na sinasadyang napamura sa ere at nagpaumanhin din naman kalaunan. Pero yun nga, yung bigat kasi ng violation or sabihin nating lapses ay minsan kung hindi mga host, yung mga ordinaryong tao o yung contestant o yung mga taong nabibigyan nila yung premyo, yung gumagawa ng pagkakamali. Siyempre, nabanggit mo nga, Zim, yung kwento ng isang lolo na siyempre naging mabilis din naman ang EAT that time na binigyang linaw ni Bossing Big Soto na wag bigyan ng mali siya. Ito ay parang kwentuhan laang. Kumbaga, parang kwentuhang umpukan lang sa kalye. Yun nga, di ba? Yun din yung sinasabi ko nung una eh. Na ang pangit naman nung gano'n na bigla na napaginitan niya yung It's Showtime because of that incident. Eh yung EAT hindi yung mabigyan ng karampatang parusa. Hindi pwedeng reason yung bago ka lang. Imagine nakakailang incidents ka na ginagawa yan. 1, 2, 3, di ba? Ayun, medyo dagdagan ko lang din. On the part naman ng tape It Bulaga, may pagkakataon din naman yung contestant, bagamat hindi medyo audible, medyo napamura din siya ng makatanggap ng maraming ng premyo mula do sa Gisa Gedli segment. Medyo lang yun, napuna din yun ng mga netizens at kumalat yun sa TikTok particularly na medyo dumadaan yun sa newsfeed ko. Ito Zim, maring sumagi sa isip mo. Maring argumento ng iba kasi yung sa EAT, sa mga insidente ng EAT at hindi ko alam doon sa tape Bulaga, madali agad nakapagpahayag ng paumanhin or ng pangunawa dahil nga sa mga insidente yon. Pero doon sa icing incident, parang never daw nakarinig ng pagpapaunawa or paumanhin on the part ni Vice Ganda or ni Ayon. Bagkos may mga ilang pagkakataon na habang inaapila nila ang suspension nila ay panay daw ang parinig ng host, particularly kay Vice Ganda, doon sa naging ruling sa kanila ng MTRCB. Your thoughts on this? Yun nga, power tripping nga kasing nangyari. I understand Vice Ganda's sentiments here na bakit ganun siya makaimik. Eh, may nakuha nga akong scoop sa ABS-CBN Ball yata. In-invite
yung mga executives ng MTRCB, yung board of members except kay Lala Soto. So yun ang sabi sa akin nung isang akong kausap na taga-ABS. In-invite daw, in-invite lahat ng mga board of members. Eh di ba in-invite yung mga taga... May dumalo naman daw, pero si Lala Soto hindi daw binigyan ni isang invitation. Deadma lang talaga. Itong paparating na suspension ay talagang siguro yan, may mga ibang nag-iisip, nagsasabi na mabilis lilipas itong 2-week suspension. Siguro naman yung mga staff, mga tao behind the camera sa It's Showtime ay mapagpapatuloy pa rin nila yung kanilang mga trabaho sa pamamagitan nga ng 2 linggong run ng It's Your Lucky Day. So, kumbaga, nothing is lost pa rin naman on the part ng mga ng production crew. Pero syempre, bilang tao din naman na napapagod at nasasaktan din in one way or another, yung mga host ng It's Showtime, pagkakataon naman nila na syempre makapagpahinga, makapag-refresh man lang, makapag-unwind, makapag-reflect din naman sa kanilang mga nagawa nila for the past more than 10 years, lalo na on the part ng mga matatagal ng host dyan na nandyan pa rin with the likes ni Bryce, with the likes ni Fong, with the likes ni Ann Curtis, at syempre si Chang Ami Perez na matagal ng noontime show host ay pagkakataon na makapagpahinga. So siguro despite ng mga numbers or ratings na nakukuha natin, aminado man tayo o hindi, most ng ating mga kababayan ay nakatuon na sa panonood ng content sa internet. So do you think itong trend na to, syempre nandiyan pa rin yung free TV television viewership, pero syempre mas marami talaga ang nanonood ngayon sa internet streaming. So do you think mababago ba ang trend ng panonood ng noontime show when the suspension will serve at the same time yung It's Your Lucky Day will commence this Saturday? I think malilift naman siguro kasi ang finale lang is 12 days eh. So that is final and non-bailable. Hindi na mababago yung decision. Once you apply that ruling, wala nang wala nang bawian yun. Hindi ka na pwedeng mag-file ng another. Medyo may intriga ka na pag ginawa pa nila yun na they will file another suspension after another suspension. Pero yun nga, after 12 days, I think babalik naman sila. Ayun, siguro naman siyempre pinangako nila sa mga kapamilya at solid showtimers as the show described their viewers na magiging mas malakas, mas exciting, mas masaya na yung pagbabalik nila in 2 weeks. So walang dapat ikalungkot, walang dapat ikadismaya, kasi nga syempre pagkakataon ng mga host na makapagpahinga, and at the same time susubukan din naman yung 2 weeks run ng show na yan, and I think I will manifest na na papatok ito at hindi papayag ang ABS or ng mga viewers nito na itong show lang to tatanggal lang ng 2 weeks. Yun, di ba? Yun din yung sinasabi ko. Sabi ko, I find it weird na for 2 weeks lang siya. Sabi ko nga sa mga kausap ko sa GCs, especially dun sa mga nakakausap ko lately, sabi ko, yung 2 weeks na yan, it will serve as a trial run. Kasi imagine, ang nilagay mong host, puro bigatin at may pangalan na when it comes to hosting and comedy. Hindi papayag ang may chemistry na rin, lalo na on the part ni Luis at ni Long. Oo, di ba? Yung may chemistry na yung dalawa eh. On-cam and off-cam. So, alam mo nang may pinaplano si ABS on something on that show na after that 2 weeks, pwede nilang ilagay sa kahit na anong time slot. Pwedeng pre-noon time, pwedeng pre-prime time. But like what I said earlier, pre-prime time is still the best time slot. Kasi after the stress na binibigay ng mga teleserye, may stress reliever ka, which is watching the game shows, watching the variety shows.
Yun yung ano eh, yun yung naging sikreto ng Wawawin dati eh. That nag-succeed sila. Kaya hanggang ngayon tingnan mo, mas ginugusto panoorin ng mga tao yung game shows rather than watching the reruns of teleseries sa ganong oras. GMA tried airing a drama on that time slot, sa time slot ng Family Feud, pero hindi nag-work. Mababa sa ratings. Kaya ang ginawa nila, nag-simulcast na lang sila ng Dapat Alam Mo hanggang sa bumalik yung Family Feud. Kasi alam nila yung time slot din is for the game shows and variety shows talaga. Ever since. So yun, abangan na lang natin ang mga mangyayari pagdating nga ng October 14 at tingnan natin kung anong magiging plano or yung pasabog, mga gimmicks, mga paandar na gagawin dito sa 2-week trial run ng It's Your Lucky Day at ano ang aabangan naman sa pagbabalik ng Showtime sa 28. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang halos wala ring katapusang legal battle at syempre minsan patutsadahan din sa ere between TVJ kung saan sila yung producer at host ng EAT na napapanood sa TV5 at delayed telecast naman sa Buko Channel ng Signal at ang It Bulaga na pinatatakbo pa rin ng Tape Incorporated pero sa ilalim ng mga bagong ng mga host ngayon which is composed ni na Paulo Contis, Isko Moreno and company. So Zim, bagamat again matagal na tayong hindi nakapag-podcast, minomonitor natin ang mga pangyayari ever since. So sa ngayon, ano ang nakikita mong significance between itong sigalot ng TVJ at ng Tape Incorporated regarding the noontime shows? Walang katapusan to. Aaway sa title pa rin to eh. Pero in terms of the legal battle, ongoing naman eh. Laging may hearings, at least once or twice in a month may hearing about sa legal battle, about sa title, about sa team song. Pati team song nadala din sa korte eh. Kasi ang kiniklaim doon ng Tape, hindi daw kay Vic Soto yung mga team song, which is which is mali naman sila. Ngayon ang naglalaban ay yung title. Again, like what I've said, ang pwedeng manalo dito si Joey De Leon as an individual kasi meron pa siyang merong dalawang final na for the trademark. There is one na final ng TVJ plus ni Sir Anthony Tobiera, and there is one na final ni Joey De Leon as an individual. So I think ang mananalo talaga si Joey De Leon. Pero yun nga, in terms of the legal battle, I cannot say any update as of now. Pero ongoing siya. I think pagandahan ng witness ang labanan ngayon. Pagandahan ng statements about sa origin ng title at sino ba talagang may hawak. Doon sila naglalaban ngayon eh. Yung batuhan sila ng nung kuro-kuro kung sino yung sino yung mga testigo sa pagbuo ng titulong yon. Itong mga recent days, parang nagpahaging si Joey De Leon tungkol sa kanyang trademark claimantship ng It Bulaga na malapit na daw niyang mapanalunan. Itong trademark battle ni Joey De Leon at the same time itong Marikina Court battle naman ng TVJ ay balak nilang ipag-connect yon kasi once na mapanalunan ni Joey De Leon yung kanyang trademark claimantship, pwede nilang ihain yon sa Marikina para maging mas mabigat na katibayan na hindi pwedeng gamitin ng Tape Incorporated ang title ng It Bulaga para utusan ang korte na wag nang gamitin ang It Bulaga habang tumatakbo pa rin yung ang kaso. Kasi injunction pa lang naman daw kasi yung pagdinig na yan para maka-focus na ang dalawang panig sa pagpapatuloy ng pagdinig sa kaso. So parang ang kahilingan pa lang
ng TVJ ay wag munang gamitin ang Itbulaga title habang tumatakbo pa yung kaso. Pero base na rin sa mga lumalabas na balita, mukhang ang trademark ay pumapabor kay Joey De Leon at the same time, dahil hindi nakapag-submit ng opposition reply ang Tape Incorporated sa trademark, kaugnay naman ng cancellation case naman na inihain ng TVJ laban sa Tape kasi nag-file din ang Tape ng trademark claimantship, ay baka mas tumibay ang kaso pabor sa TVJ. Sabi ko nga nung nakaraan, di ba, papabor yan kay Joey De Leon. Kay Joey De Leon lang as in. Kasi may written history na siyang gumawa eh. Tsaka ang hirap sabihin na nagsisinungaling si Sergio. Okay, sige, we hate him at some points, lalo na sa mga jokes niya. Pero there's no denying na siya talaga yung gumawa ng title. Kasi, how can you give that type of story na... Kasi, may mga testigo naman. Si Anthony Tobiera, nandyan. Nung kinoconsult sila about sa title. Nung ginagawa yung titulo, nung kinoconceptualize yung show noong 1979. So, I find it weird na hindi kakampihan si Joey De Leon dito sa issue na to. Sabi ko nga nung una pa lang, if we are talking about the TVJ itself winning the case, that's a 50-50 already. Pero if we are talking about Joey De Leon, that's a 100% sure na mananalo siya dun sa kaso. Kasi siya lang yung may hawak ng title eh. Ayun, pag-usapan naman natin yung naging viewership ng dalawang noontime show, E80 at ang Itbulaga. Kasi, whether you agree with me, Zim, or not, noong na-shutdown sa Free TV ang ABS-CBN, kumbaga ang saying natin ay kung saan man makarating ang mga shows ng Kapamilya Network, kung saan siya mapapanood, susundan siya ng viewers. Tama? Agree on that. It's a proven point already kasi ever since bumalik si A to Z, nagka-programa sila sa TV5, nagka-programa sila sa GMA, sinundan pa rin sila ng tao. They are following the network because of the content, not because of the frequency. Yun. At this point, doon sa issue ng noontime shows, noong umalis ang TVJ, ang pinaka-tumatak na sinabi ni Bossing Vic Soto, saan man sila dalhin ng tadhana, tuloy ang 1,000 isang tuwa. At yun na nga, dinala nga sila ng tadhana sa TV5. Do you think that saying na kung saan man nakarating ang TVJ ay sinundan sila ng viewership? Do you think as of this point, nasundan ba sila ng viewership at maging advertisers? Yes. It reflects on the advertisements, it reflects on the ratings. Tsaka kung mapapansin mo, there are some advertisement na hindi mo makikita sa ibang shows sa TV5. I've noticed it. There are lots of advertisements na lumalabas lang sa E80, pero hindi lumalabas sa ibang shows. Maybe sa block time ni ABS, may primetime program sila lumalabas. Pero if we are talking about the legacy programs of TV5 itself, wala yung mga ads na nakikita ko. So sabi ko, tumatabo. Naka-jackpot si Boss MBV in regards with the TVJ. Ang laki na jackpot nila doon kasi advertisement pa lang, bumabato na sila eh. Bukod sa advertisement, may sponsor pa doon sa mismong show. Magkaiba yun magkaibang aspect yun. Magkaiba yung earnings mo as sa advertisement, magkaiba pa yung kinikita mo sa sponsors ng programa mo. Ayun, let me take note na si MVP or Manny V. Pangilinan na siyang chairman ng TV5 ay may kahati doon sa shares ng TVJ Productions Incorporated kung saan producers din doon ang TVJ. So, masasabi natin naging malaking tulong yung naging support ni MVP regardless kung ano man yung support na binigyan nila sa TVJ upang mai-build nga itong noontime show at nagresulta nga doon sa bukod sa ratings, pati sa advertisement. Ngayon,
yung tinatawag na TVJ magic, magmula nung lumipat sila sa ABS-CBN from RPN and then to GMA, regarding viewership naman sa mga mauunang shows before EAT and mga shows after ng EAT, do you feel na do you think na na nag-improve yon dramatically? Yun ang masasabi kong hindi. I have one proven point dito. Yung after yung pre-noon time, that's good. The ratings itself, it's good. Mataas na yon yung sa face-to-face. For that to beat the program, which is yung news program ni GTV, that's a proven point already na mataas ang ratings mo. Pero yung sa after ng EAT, yung mga drama, yun ang medyo mababa ang ratings. Kasi hindi siya katulad ng prime time. As in, ang baba. Ina-expect ni ABS kasi ang ratings nung Kapamilya Gold program sila sa something similar to the primetime programs. Hindi nila alam 40 ni GMA ang afternoon dramas. Ratings wise and historically wise, 40 ni GMA ang mga afternoon dramas, kaya laging mataas yung ratings ng mga afternoon dramas nila Ayun. So, itong kasulukuyang lagay naman ng tape Itbulaga. Marami din namang mga pagpupuna ang nakukuha ng show na yan, particularly sa kung paano i-handle ni Paulo Contis, ni Boboy Villar at ni dating Manila Mayor Isko Moreno yung mga shows. Siguro if I may recall, talagang mas pinuputakti ng kritisismo si Paulo Contis dahil nga sa bukod nga sa pagiging isa sa mga concurrent host ng Itbulaga, minsan may mga pagkakataon na may reflect siyang something at the same time ay kinikriticize siya doon sa personal niyang buhay. Do you think, Zim, parang makatarungan ba para kay Paulo na i-criticize siya sa pagiging host ng Itbulaga and at the same time kinikriticize siya doon sa personal na buhay niya? I think hindi. I do hate Paulo, pero syempre may points din na gusto ko yung sa acting in terms of acting skills magaling si Paulo, pero yan yung lagi kong sinasabi nung una na if you are a fan of a showbiz personality, kailangan mo ihiwalay ang kanilang personal perspective sa kanilang showbiz perspective. Meaning, I'm a fan of a certain someone because of their ability on this kind of field. I'm not a hater of him. Kung ano man yung nagawa niya sa personal, that's his life. Wala tayong paki doon. Kung anong ginawa niya, kung paano ang nangyari sa kanya in the past, that's something we don't care. Hanggat di nasisira yung reputasyon mo, hanggat ano yung tawag dito, you are working as a professional, walang problema doon. But then again, magaling na ho si Paulo, pero sana in the future mabago na yung title ng show kasi yan lang naman ang reason kung bakit sila nakikriticize because of the title of the show. Magaling naman daw yung mga host, mga bago nilang kinuha. But sinabi ko din yung last time sa isang podcast na if you want to criticize someone, criticize the owners of the show. Do not criticize the people who were there. Kasi sila napakiusapan lang sila ng GMA to nagtatao lang sila. Nagtatao lang sila as in, kailangan nila i-prove yung loyalty nila Kailangan nila tauhin yung palabas. Kailangan nila na mayroong tatao dun sa show nila. Kasi pag walang tumao sa show na yon, hindi mabubuhay yung show na yun. So kailangan nila ilabas yung mga artist nila to para may mga tumao dun sa show nila. Ayun, okay. Dito magmula ng pinalitan ng mga host ng Itbulaga, ay may mga ilang blunders na rin tayong nakita sa social media, particularly sa TikTok, na hindi naman sinasadya ng mga ordinaryong tao na nakakasalamuhan nila, na mabanggit pa rin ang mga bansag ng TVJ, bossing TVJ, doon sa pagpapasalamat nila kapag tumatanggap sila ng mga premyo mula sa mga bagong host.
do you find it funny or parang it's a serious matter na gawa ng tumatak na nga sa utak ng mga manonood na Itbulaga is TVJ and TVJ is Itbulaga? Bagay ba na dapat maalarma ang tape about that? I think dapat silang maalarma dun kasi tumatak na sa TVJ yung yung trademark eh. There is nothing they can do about that. Kahit anong pilit nilang pag-mute nung audio, ng mga nagsasabi bumabati sa TVJ, bumabati kay Bossing. Wala. Minsan nilala yung microphone. Agree. Medyo nakakabastos yung part na yun yung ilalayo mo yung. Although nagets ko si Buboy nung time na yun kasi it's an order from the directive na gawin nila yun. I think hindi naman basta-basta gagawin ni Buboy yun eh. Directive lang kasi yun. Pero maalarma na ang tape doon kasi hindi nila maiaalis yung historically. Nandiyan na yung TVJ, Itbulaga. Sino ba nagsimula ng Itbulaga? TVJ. Magmula nung 1979 until now, TVJ pa din. 'Di ba? Pati team song sila din. Sa tingin nila maaalis sila ng ganun-ganun yung TVJ. Yun yung gusto daw nila mangyari, maalis daw yung presensya ng TVJ sa programa. Ayun. Hindi nila kayang gawin yun, ako na nagsasabi. Pero yun nga, napakomento tuloy ako na kahit ano palang pagpupugay ang ginagawa ng mga halos host doon sa TVJ, pero yung planong alisin ang imahe ng TVJ doon sa pangalang Itbulaga is downright nakakabastos. Agree. Halata mo naman yung intentions nila eh. Actually, tama si Tito Sen nung una pa lang eh. Yung about sa pagbabago sa segments, yung segments na tungkol sa mga kasambahay, kasi may plano naman sila talaga sa politika eh. Nagagamit yung programa sa politika directly. Yung sa case ni Tito Sen, hindi naman siya nagamit directly kasi never yung ginamit yung programa for endorsements, for political yung gagawa siya ng political advertisements between the program. Agenda. Wala. Yung hindi ginagamit yung show itself. Within the show. Pero syempre, hindi natin maiiwasan na yung political ad ni Tito Sen ay nai-insert naman doon within the commercials eh. Pero yung mismong show, sa loob ng show na Itbulaga, hindi ginamit yun na platform ni Tito Sen. Hindi. Never in my life kung nakitang parang ginagamit yung show to promote Tito Sen. Ang nakikita, syempre, bawal din yun eh kasi meron tayong omnibus election code eh. So pag ginawa nila yun, di masususpend yung programa. Hindi ka lang lagot sa MTRCB, lagot ka din sa Comelec. Hindi nagamit directly yung show. Bakit yung show ba ng It's Showtime nagamit ba nung tatakbong konsehal si Jong Hilario? Hindi, di ba? Although, nagamit siya in a sense na may appearances sila araw-araw. Kahit hindi pa sila kumakandidato, may appearances sila araw-araw as a host. Ngayon, it helped them to gain popularity so that they can use it while running on politics. Yun yung sinasabi kong nagamit yung show, but indirectly. Both shows yun indirectly kasi you are gaining popularity while you are on the show. Siyempre, bago ka tumakbo sa election, you need to gain more popularity to the people, magpakitang gilas ka, make sure na maganda yung imahe mo sa lahat ng tao para pag tumakbo ka sa ganitong posisyon, you are getting the winning side. Which is, yun yung ginagawa ni Tito Sen tsaka ni Jong Hilario na hindi naman mali talaga kasi wala silang ginamit na segment ng show, wala silang ginamit ng portion ng show to promote themselves as a politician indirectly or directly. Ayun. So siguro isang final thought about this TVJ Tape Incorporated chaos. Do you siguro sa opinion mo, sa lagay ng sitwasyon ng Tape Incorporated, ratings wise, advertisement wise, viewership wise, do you think balak ba ng GMA na i-renew ang block time ng Tape Incorporated after the end of 2024? I can't say na ganun yung gagawin nila pero I hope sana. Kasi
nagre-reflect na sa ratings, ang baba na nung ratings ng Itbulaga unlike noon. Noon, umaabot 6, 7, 8, single digit, yun yung pinakamataas. 8% ang pinakamataas silang ratings. And ngayon, ang ratings sila lower than 3.5, 3.4. Diba? Eh, doon pa lang medyo... Oo, doon pa lang kasi mag-ano ka na magpapaisip ka na ako, as a TV owner who allows you to block time this program for almost 2 decades, tapos never nila na-experience yung ganung kababang rating, sa tingin mo ba hindi magdadalawang isip ang GMA for that? I doubt. Yung kumbaga sa Tagalog na phrase ay hinihila ng Itbulaga ang GMA pababa. Exactly. Tsaka alam mo ba, may mga naririnig ako somewhere na binabaan, may times na, kaya nakakadami pa din ng ads si Itbulaga kasi binabaan nila yung ad rate. Binabaan nila yung ad rate para pasukan pa din ng ads, pero nalulugi na sila in reality. Ratings wise, sponsors wise, nalulugi na sila. Kabaliktaran naman yung nangyayari naman sa Showtime na nag-block time na sila sa GTV na may mga nabukod sa ilang beses silang nagiging number 2 sa noontime ratings ay mas kumikita sila sa advertisement at sponsors na pumapasok naman sa panig naman ng Showtime, which is kahit paano yung parang GMA is getting even or nagagawang makatabla ng GMA regarding sa kita sa kinikita nila sa advertisement or revenues mula doon sa pagkakalugi or pagkababa naman ng kita naman ng Itbulaga. Si GMA namamangka sa dalawang ilog. 'Di ba? Namamangka sa dalawang ilog. You have 2 noontime shows airing on 2 different channels that you have. Parehas ka na nanalo kasi you get the ratings on GMA, you get the ratings on GTV. Diba? It's still a win-win from them. Lalo na nakuha nila yung It's Showtime. Sabi nga doon ng Iblan, malaki daw kawalan ng It's Showtime sa TV5. Which is totoo naman. Pero it's a good thing din na lumipat sila ng TV station kasi mas tumaas yung ratings nila. Mas tumaas yung value nila as a noontime show. Despite of the suspension that will happen, mataas pa din ang value ng show kasi you are a well-branded franchise na yun na yung flagship noontime show ng ABS, considering na and take note, mas malawak ang reach ng GTV kaysa sa TV5. Yes, kung GTV lang pag-uusapan, I hate to admit but yes. Pero in fairness sa TV5 ngayon nag-expand sila. I can say where did I get the news, pero nag-expand sila. Yun yung abangan nyo kasi they are also being aggressive to expand the signal on some parts. Sa Luzon pa nga lang sagap na sagap ng TV5 Visayas and Mindanao pa kaya. Pero yun, mas nagiging aggressive sila lately sa digital TV. Yes, dapat lang. Seryoso, nagiging aggressive sila ngayon. Kailangan nilang palakasin kasi we are reaching the moving date of the migration. Although hindi pa natin alam kung kailan, kaya nga tinawag ng moving date. Yun. So, again, katulad nung sa mangyayari sa Showtime, abangan natin yung mga susunod na mga kabanata regarding nga sa sigalot ng TVJ at ng Tape Incorporated pagdating sa karapatan ng noontime show, particularly sa title na Itbulaga. Yes, abangan natin yan kasi napakahabang proseso pa niyan. Yung nangyayari sa It's Showtime, nangyayari sa EAT, nangyayari sa Itbulaga, napakahaba pa ng panahon. We still have 3 months left before the year ends. And hindi tayo sure kung within the year ba matatapos ng issue na to. Ngayon naman, Zim, ito naman ng yung parte naman ng role nating mga manonood, lalo na sa mga netizens sa social media, kung paano natin tinatalakay, paano natin pinag-uusapan, kung paano natin pinagdedebatihan ang usaping ito ng noontime show. Ano ang nakikita mong obserbasyon dito, Zim, on how viewers and netizens take this issue? Hindi ko alam siguro. They take it more seriously than
the current politic issues that we have right now. No? I can talk about that kasi I'm not into politics naman. Pero yun nga, they are taking it seriously kasi you as a fan, na nasanay ka na ganun yung title tapos di mo madadala yung title sa ibang programa. Parang yung kay Willie lang, di ba? Na napunta ka sa ibang network, hindi mo madala yung title, pero nadala mo yung segments mo. Ganun na nangyari sa E80 ngayon, di ba? Kung maaalala mo, si Willie nagkaroon ng problema sa ABS, lumipat sa TV5, dinala yung staff, dinala yung concept ng programa, nagkademandahan si ABS tsaka si Willie nung time na yon. Ganon din nangyayari sa 8Bulaga. Pero I hope this time, pero sa tingin ko, iba kasi yung case ni Willie tsaka ni TVJ. Kasi sa TVJ, yung trademark kasi, meron na siyang historical value. May historical value na naka-attach pa sa inyo. So, ang hirap bitawan yun na you are protecting it for almost 4 decades. Tapos, all of the sudden, may ibang kukuha ng title. That's not really good, if I may say. Pero, if you were asking if how the social media audience handles this, normal lang siguro. Parang ako lang din. I'm just waiting for an update. Pero sa tingin ko, once the good news serves, sa tingin ko, yun siguro yung magiging laman ng balita for the whole week. I hope that will happen. Ako naman, on my end, inoobserbahan ko yung mga tinagurian or mga so-called pro-kapamilya pages, fan pages, at tinitingnan ko kasi na parang agresibo sila, hindi lang sa pagkokomentaryo, pati how they calling out people, especially those na mga sangkot sa pagkakasuspindi ng Showtime, lalo na this coming weekend. They calling names, ayun, at particularly sa isang Facebook page na dinidikit nila yung mga bawat board member ng MTRCB sa kasalukuyang administrasyon, which is kay President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, at maging nga sa pagdikit ng mga pangalan nila kay Lalo Soto, kay Tito Soto, kay Vic Soto, at kay Joey De Leon. Ayun, ikaw Zim, kinukwento ko lang ito. How do you feel na itong mga pagkomento ng mga sumusuporta sa Kapamilya Network, particularly sa Showtime, kung paano nila ina-address ang isyong ito, to the point nga na may mga konting insulto, calling out names, calling nicknames and everything. I find it very childish. I find it very childish and immature to handle that type of issue in that way. Yung iba nga siguro ang ginagawa is nang to-troll na lang siguro at nang pa-power trip na lang ng ibang netizens. Kaya pag ganyan yung topic, mas gusto ko pang magbasa ng comment at kumain ng popcorn kaysa makisali sa kanila. Kasi pag sumali ka sa kanila, it's either ikaw yung talo or ikaw yung mapapasama. Ito naman, kung meron mga fan pages na talagang agresibo sa pagkomentaryo, may mga fan pages din naman, this time naman, na surprisingly sumusuporta sa Tape It Bulaga, na talagang binabuluktot, ng to-troll din, na talagang to the point na, sorry for the term na parang ass liquor sa mga bossing ng Tape Incorporated, na hindi ko alam kung bayad yung that's the real definition. Actually, yun naman talagang tawag sa kanila. Nakikita ko na yung mga page na yun, not just one, not two, but 3 pages. I cannot say ayoko lang pangalanan. Ayoko na rin pangalanan, na nakapanggigil lang. Pero, alam mo yun, nanggigigil ako yung kada post na lang is kada kembot nung itong programang to, may imik sila. Napaka-toxic lang sa totoo. Napaka-toxic lang nung ginagawa nila. And also yung ginagawa ni Tape lately na umaasa sa mga vloggers. Hindi yan tatalab. Yes. Hindi yan tatalab. Maniwala ka sa akin. Well, in fairness din naman, doon sa TVJ, may isa or dalawang particular vloggers din naman na
bagamat ginigiit nila na hindi sila bayad ng TVJ, ay sinusuportahan din nila yung TVJ at yung EAT regardless ng mga naging affiliation nila, particular do sa last year sa election. Again, di ko na rin po babanggitin in respect na lang at ayaw din naman nating matroll. Ayun. Pero siguro regarding do sa isang troll ng Tape It Bulaga, magbabanggit lang ako ng isang example. Yung isang bagong host ng It Bulaga, itong troll na to, binigyan ng titulo ng Goddess of Noontime. Agree ka doon o hindi? Hindi. Nagtatalo kay Maine Mendoza or Ann Curtis. Yes. Doon lang ako naman yun ako... kung Diyosa ang pag-uusapan, yung dalawang yun, parehong kalog, parehong taklesa, parehas magaling sa comedy. Mas gusto, it's either of those two. Maine Mendoza or Ann Curtis should be called as the real goddess of noontime. Pero yung bigyan mo ng titulo yung isang bagong salta sa noontime, asa. Yun. So, ayun, agree ako dyan. Either Ann Curtis or Maine Mendoza ang matatawag na, kasi kung tutusin, hindi na dapat tawagin ang isa sa kanila na goddess, kundi goddesses ng noontime. Dahil sila yung mga may napatunayan na regarding sa noontime entertainment. Tapos siguro isa pa yung isang troll para sa isang troll ng tape, yung tawagin si Paulo Contis na boss. Boss nga ba? Baka gusto lang gayahin yung titulo ni Bossing na tinatawag siyang Bossing sa noontime. Baka yun yung tingin kong gusto nilang mangyari na hindi naman mag-work siguro. Gustong mangyari ng troll. Oo. Anyway, yan yung mga troll na yan yung mga bayad, may hulog na yan, kaya ganyan, todo depends na yan sa programa eh. Pero hindi ko rin mag-gets kung anong nakakuha. Siguro, baka may nakuha naman sigurong bayad. Let them be. Let them... Yung isang yung isang troll pages nga lagi siya nagfe-flex ng masarap na pagkain. Di ba? Diba? Pero siyempre sinasabi daw niya, hindi daw siya bayad Pero siyempre kung ganun ka kitid ang utak ng troll na yon, tapos hindi ka pa marunong makipag-argumento, ano pa bang pwedeng itawag sa iyo, di ba troll? Sana umabot na tayo sa turning point na maging maayos na yung mga problema nila sa noontime show. Problema sa title, problema sa suspension, problema sa block time. May 3 buwan pa naman. Marami pang pwedeng mangyari sa 3 buwan na yun. Okay, siguro as we end this episode, may isang pangalan sa network. Again, di ko na lang din babanggitin, gawa ng naging mainit din naman yung pangalan niya regarding sa isang previous project niya sa primetime, na sinasabing sa halip daw na pagpataw ng suspension sa isang noontime show ay tulungan na lamang ng MTRCB o ng ahensya ang mga noontime shows na pataasin ang antas ng entertainment at syempre ng kabulatan ng awareness ang mga tao regarding doon sa kanilang pag-entertain sa mga tao. Which I think noong panahong nasa nasa Itbulaga pa ang TVJ, parang pinalitan nila yung konsepto ng noontime show na, di ba, kapag sinabing noontime show, dapat yung buong airtime dapat masaya, very jolly, very happy, very laking ganyan. Pero ngayon, magmula nung inintroduce nila ang realismo or reality or katotohanan at realidad sa buhay sa pamamagitan ng one for all or for one hanggang sa katulad ng bawal judgmental, ay pinapakita natin na hindi lahat ng oras o panahon or in this case sa noontime show ay laging masaya. May mga bagay na kailangan nating katotohanan, may mga problema, may mga suliranin or pagsubok ng isang tao na kailangan pa rin nating harapin at the end of the time na tapos sa noontime show. Bagay na pinakita yon ng Itbulaga noon at hanggang ngayon na dinala nila sa EAT doon sa babala segment. What do you think of this, Zim? Talaga bang ang noontime show ngayon ay nag-change na rin ng pace?
nag-change na din eh. Tingin ko, nagbabago ang trend ng noontime shows. 'Di ba? Simula sa student canteen na formal, dumating yung Itbulaga na kailangan jolog sa pormahan mo. Then dumating yung 80s and 90s and 2000s, yung mga noontime show is medyo nahaluan ng kahalayan, kaya na ilang beses na suspend. Tapos dumating yung point na you need to show the realism of the Filipino people. Nagbabago ang trends ng noontime. We don't know what will happen on the next 3, 4, or 5 years. Pero laging nagbabago ang trends ng noontime show. Lahat ng mga nangyayari sa noontime, hindi constant ang mga nagaganap sa noontime. Hindi constant yung kung ano yung gusto ni host na mangyari sa isang show. I'll give you an example. Si Willie Revillame, he's still sticking on the same formula on his noontime on his shows. Kaya never siya nag-workout sa iba lalo na sa All TV na. Pero yun, that's a different story. Mapag-uusapan natin on the next episode. Pero just to cut the story, the landscape of noontime shows is changing gradually. Every year nagbabago yan. Ayun. So talagang noontime shows are here to stay. Yun nga, nag-a-adapt din sa takbo ng panahon, hindi lang sa traditional television, kundi ang mga tao ay nanonood pa rin sa pamamagitan ng internet streaming wherever they are, ano man ang iyong ginagawa, kung nasaan ka man, ay makakapanood ka pa rin ng entertainment habang tanghalian sa pamamagitan ng mga itong noontime shows na ito. At yung panalangin namin na matapos ang lahat ng mga sigalot na ito ay hopefully they work, sana magtrabaho sila ng harmoniously, peacefully, walang takot or kaba sa kanilang mga puso. At syempre ang pinakalayunin nga ng mga ito ay bigyang kasiyahan ang mga manonood, and at the same time, dahil nga nag-change ng pace, ay ipakita natin at maipakita natin ang awareness at kamalayan sa realidad ng buhay, lalo na sa mga involved na mga ordinaryong tao na kasali sa iba't ibang mga portions. So Zim, any final thoughts about this topic? Any final thoughts? Like what I've said earlier, mahaba pa ang taon, may 3 buwan pa tayo. Anything can happen right now. Meron ng progress on what's happening on the files, on the cases of the title. Nandiyan na yung ina-apply na yung suspension of sa isang noontime show for 12 days. Marami pang pwedeng mangyari sa natitirang 3 months na yun in this battle of the noontime shows. Yun lang sa akin. Ayun, sa puntong ito ay muli tayo nagpapasalamat kay Zim para sa isang namang pagkakataon na makasama natin dito sa ating podcast format nitong hashtag Break It Down. And hopefully sa mga susunod na pagkakataon, kapag ang isang balita or topic ay talagang napakainit na, kung bibigyan ulit ng pagkakataon ay makakasama ulit natin si Zim. And kung papala rin ay makapag-imbita din tayo ng ibang mga personalidad sa mundo ng television or di kaya sa Japanese anime or Philippine anime fandom sa ating bansa na talakayin ng iba't ibang mga usapin. At hopefully nandyan pa rin kayo, aming mga viewers at subscribers, na patuloy kaming subaybayan. Siyempre on my part, humihingi ako din ng paumanhin dahil matagal na rin tayong hindi nakakapag-upload ng mga content because of my siyempre mga commitments sa iba't ibang mga aktibidad. I'm busy doing event hosting sa iba't ibang lugar sa Central Luzon at recently sa Taguig. I'm so blessed sa mga pagkakataon na ibinigay sa akin at syempre nagpapasalamat ako sa lahat ng mga biyayang yon. Pero syempre kailangan kong piliin yung mga dapat kong gawin at and hopefully by next year hindi natin papabayaan itong YouTube channel na to at makagawa ulit tayo ng mga content na talagang magiging kapakipakinabang para sa ating lahat. Zim, maraming salamat ulit sa iyo. Anything to plug? Go ahead.
The usual thing, I have my website which is www.otakubitesph.com, and also my social media at otakubitesph on Facebook, X, formerly known as Twitter, and Instagram. And also on Threads, meron na rin tayo. And also my YouTube. Sa ngayon, medyo inactive muna yung aming platform due to work reasons. Pero before the end of the year, siguro we will make it active now. So, tuloy lang ang pag-follow for more anime and pop culture related. And also here sa Break It Down, and we hope na makabuo kami ng podcast at least once or twice in a month para may mapag-usapan tayo. And siguro soon, baka may mga ma-invite tayong mga guests na not just on the pop culture but also on the world ng Philippine television. Mga soon, meron tayong makukuha. I think magugustuhan yung mga guests natin soon or later. Ayun. Yun, looking forward na makasama ka ulit dito sa podcast format ng hashtag Break It Down. Muli, from Quezon City, streaming from Quezon City, from Otaku Bites, Zim Shahid. Maraming salamat, Zim. Ano man ang inyong komento at sa loobin hinggil sa ating issue tinilakay, mag-iwan ng komento sa loob ng video na ito. Sana po ay patuloy po kayong makapagbigay ng tulong sa amin upang kami po ay gumawa ng mga content na magbibigay sa inyo ng kaaliwan at pagtalakay sa mga balita at issue na pupukaw sa inyong mga kaisipan na magdudulot ng makatwirang palitan ng puro-puro, pananaw at opinion. At syempre, huwag kalimutang manood, mag-like, mag-share at mag-subscribe. And with that, sumayin yung isa na namang edisyon ng hashtag Break It Down. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Mag-subscribe lamang po kayo sa Anime Kabayan YouTube channel, like and share, ring the bell also, hanggang sa susunod po nating pagkikita. Sa ngalan ni Zim Shahid mula sa Quezon City, ako po si Marno Magtibay. We are logging out. Maraming pong salamat sa pagsasama niyo sa amin. And that's how I break it down. Break it down, yo!